Gawa tayo ng atsarang singkamas. Nakabili ako ng singkamas kanina. Maubos na rin kasi yung stocks namin sa ref. Lagi ako gumagawa nito eh. Lagi may tambay sa ref. Mas trip namin yung atsarang singkamas kasi mas malambot. Yung papaya medyo matigas eh. Ito mas malambot. Balatan ko lang lahat ng mga singkamas tapos imamandolin natin. Yung hiniwa ko na singkamas, naghiwa din ako ng carrots, tapos bawang sibuyas. Tapos set lang ng mandolin sa pinakamanipis, saka yung strips, yung hiwa. Dito, madalas pag gumagawa ng singkamas, di ba, gumawa ng atsara, ginigrater. Nahaselan ako sa grater, matagal masyado. So, ang gawa ko, minamandolin ko. Sa singkamas, okay lang naman kahit medyo makapalang hiwa. Parang ganyan. Ganyan yung strips niya. Okay lang yan sa singkamas. Sa papaya, medyo matigas. Imamandolin lang naman lahat yan. Yung singkamas, yung carrot, saka yung bawang sibuyas. Tapos assemble na. Na-slice ko na yung singkamas saka carrots. Pagdating sa bawang sibuyas, tatanggalin ko yung pang ano niya, yung pang strips. Gagawin ko slice lang talaga. Yan. Tapos paghaluin ko na lang dito sa tray yung carrots, bawang saka sibuyas. Yung singkamas kasi kailangan pang pigain mamaya. Ayan. So ganyan ang hiwa ng sibuyas. Parang strips din. Kasi nga slice na lang yung ginawa. Tapos ng sibuyas, bawang naman. Magpipiga na tayo. Mag-aasin na tayo. So, gamitin ko yung malaking kaldero. Pang camping to eh. Pero ito kasi yung pinakamalaki kong kaldero, 8 liters. So, laglag ko lang dyan yung singkamas, saka natin aasinan, saka pipigain. Yung carrots pwede rin namang ihalo, pero konti lang naman kasi yung carrots ko, so hindi ko na siguro pipigain. Squeeze lang natin to hanggang maging malambot yung atsara, yung singkamas. Papansin mo habang ginagay yan, lalambot yan. Tapos saka pipigain. Kailangan mo kasing gawin to, kung hindi magiging matabang yung atsara kasi matubig nga yung singkamas, di ba? After ilang minutes ng pagpiga-piga, ito na, lumalabas na yung sabaw. Ayan. Maalat to kasi daming asin. So babanlawan na natin. Banlaw na tayo. Sakto pala kinuskus kanina, tapos ngayon banlaw na. Para talaga naglaba. Gamit ako ng strainer. Banlawan ko lang ilang ulit para mawala yung alat. Tapos nito, saka naman pipigayin sa katsya para matuyo talaga yung singkamas. Maalat pa. Ano?
Daming sa ano nito, daming atsara nito. Magkano bentahan ng atsara? 100 isa, isang garapon na maliit. Kung gagawa ka, malaking tipid. Ito, more than 1 month namin to na nakatambay sa rep. Kinaside dish pagkaprito yung ulam. Magpiprito ka ng isda, magpiprito ka ng manok, liempo, masarap. Hindi ko na masyadong i-drain yung water dito sa huli kasi ipigay naman ang katsa. Tikman ko lang. Okay na. Ito na, meron ako ditong malinis na katsa. Lagay ko lang tong singkamas. Saka natin pipigain. Kailangan mong gawin to bago ihalo yung suka na may asukal. Kasi magiging matabang ang atsara pag hindi mo ito ginawa. Ubusan ng lakas. Tulungan kita magbigat. Nakanood ka pala. Okay na to. May audience pa na ako sa likod. So ito na yung piniga na singkamas. Separate ko lang. Tapos ihalo ko na tong carrots, sibuyas sa bawang. Tapos doon na tayo sa mixture ng sugar sa kanang vinegar. Gawa na tayo ng pickling solution. Pag ginugel mo to maraming sukat eh. Pero ang sukat na nagustuhan ko is yung 1:2. 2 parts ng vinegar tapos 1 part ng sugar. So kung gagamit ka ng let's say 800 ml ng sugar, 800 ml ng suka, gagamit tayo ng 400 ml ng sugar. So ganun lang, dodoblehin mo lang. Kung 100 ml ang sugar mo, 200 ml ang suka. So nasa 800 ako, dapat maging 1,200 yung timbangan. Maraming sukat, meron 2 to 3. Meron 2 parts, 3 parts eh. Pero dito ako nasarapan sa sukat na to. Yan, 1, 2. Tapos asin, konting asin lang. Then turmeric, optional naman to. Hindi naman talaga kailangan, pero mas maganda kasi ang atsara. Saka sanay tayo sa atsarang kulay dilaw yung pickling solution, di ba? So, turmeric. Konti lang. Wala lang sukat-sukat, tsahan lang. So, mix lang to hanggang matunaw yung sugar sa yung salt, saka humalo yung turmeric. Tapos, buhos lang doon. Sarap. Ganito na lang gawin ko. Ilagay ko muna rito yung mixture. Itong singkamas mixture. Saka ko buhusan sa garapon. Dito ako lagi gumagawa ng singkamas. Ng atsara. Tambay sa rep to ng matagal. Siguro mga 1 month. Ito, pagkatapos magawa, pwede na itong kainin. Masarap na rin. Pero habang tumatagal kasi ito, mas masarap. Patagalin mo 1 week.
sa ref. Napakasarap. Mas matagal pa, mas masarap. 1 buwan, 2 buwan. Dami oh. Napuno ko na yung isang malaking garapon. Tapos meron pang tira. Yung pickling solution, pagka kinulang, dagdag na lang ulit ako ng timpla. Hindi ko na maalala yung sukat na ginawa ko last time. Ganda oh. Hindi ko masyadong punuin. Aangat kasi to pagka ano, pagka nalagyan na ng pickling solution. Nakalimutan ko, pamintang buo. Nakayaan mo na. Pamintang buo, maganda rin to, may pamintang buo. Sakto. Jo, pakuha nga muna, Jo. Sakto. Chamba. So sa 2 kilos na singkamas, 800 grams ng suka, 400 grams ng sugar. Sakto siya sa ganito kalaki. Ganda oh.